Ngayong Biyernes, Bagyong Quiapo lumakas pa habang papalapit sa Northern Luzon. Signal number 1 at 2 nakataas na sa ilang lugar. Sa Metro Manila, Visayas at Mindanao, mayat-maya rin ang ulan dahil sa hanging habagat. Presyo ng petrolyo, sigurado na raw natataas na naman sa susunod na linggo. Magkano kaya? US President Donald Trump nag-utos ng panibagong mga taripa sa ibang bansa, Pilipinas, kasama sa pinatawan. Pangulong Bongbong Marcos tuloy ang pag-iikot bago ang kanyang State of the Nation address sa Lunes. Mga magpoprotesta sa SONA naghahanda na rin. At mga netizens, binuhay muli ang dance challenge na pinasikat ni Riza May Dizon noong bata pa siya. Pati mga Dabarkads, sinabak na rin ang challenge na yan. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa akin. This has been like died. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinasilip ng mga militanteng grupo ang paghahanda nila para sa gagawing protesta kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Magbabalita si Mon Gualvez. Mon? Cheryl, puspusan na ang paghahandang ginagawa ng iba't ibang militanteng grupo para nga sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa darating na Lunes. Actually, paspasan na nga ang ginagawa nilang effigy na makikita yung sa akin likuran na kanilang ibabalandra sa mga protesta at programang gagawin ng mga grupo. 10 talampakan na may imahe ni US President Donald Trump ang pinakadesenyo ng effigy ng grupo ngayong taon. Meron din siya mga semiconductor sa katawan kasabay ng panahon din ng artificial intelligence. Tinawag nila itong Puppet and the Puppet Master kung saan kontrolado nito ang imahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanang kamay. Habang nasa kaliwa naman ang iba't ibang imahe ng mga tangke na naglalarawan sa mga digmaang iniimpluwensyahan umano ng Estados Unidos. Sinisimbolo raw nito ang pagiging tuta pa rin ng Pilipinas sa US pagdating sa maraming bagay lalo na ang mga base militar na itinatayo nito sa bansa. Nakatakda raw sirain at sunugin ng grupo ang naturang effigy kasabay ng kanilang programa sa Lunes. Kabilang sa inaasahan nilang marinig sa SONA ng Pangulo ang panawagang pagbabasura sa EPIRA Law para mabawi ang kontrol ng mga pribadong kumpanya sa industriya ng kuryente, pati na rin ang pagsuspindi ng value-added tax sa langis, kuryente at iba pang pangunahing bilihin. Nais din nilang talakayin sa SONA ang mas mataas na minimum wage para sa mga manggagawa. Sa ngayon, 2 grupo na ang nakakuha ng permit ng rally para sa Lunes. Kabilang dyan ng grupong Bayan at Sanlakas. Habang sabi ng Quezon City LGU, nag-apply na rin daw ang mga pro-BBM group na may inaasahan nilang 20,000 bilang ng crowd. Cheryl, katatapos lamang ng ginawang press conference ng iba't ibang grupo na nakatakdang magprotesta or magsagawa ng People's SONA sa Lunes. At sinasabi nila na pinayagan daw ang grupo na magsagawa ng programa hanggang bago mag St. Peter's Church. No? Mas lumayo ito ng konti kumpara last year pero okay na raw ito sa mga militanteng grupo para doon maglahad ng kanilang mga hinaing at katayuan daw ng bansa sa panahon ngayon kontra sa mga palamuti na sinasabi raw ng pamahalaan. At kung sakasakali na sumabay ang foundation anniversary naman ng Iglesia ni Cristo sa araw ng SONA at sa kanilang magiging kilos protesta, nakahanda rin naman daw sila na ituloy pa rin ang kanilang magiging programa sa Lunes. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nakaamba muli ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo dahil sa mataas na demand at patuloy na gulo sa Middle East. Magbabalita si Gerard de la Peña. Gerard, magkano ang posibleng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo? Nako, Cheryl,
ayon sa ating bolang kristal, baka nga magkaroon ng, mataas ang chances na magkaroon tayo ng oil price hike sa susunod na linggo. Ano? Sabi ng Department of Energy ay tataas ng 6, posibleng tumaas ng 6 hanggang 7 pesos ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman ay 5 to 6 pesos per liter at ang kerosene ay 3 hanggang 4 pesos per liter. So dito sa gasoline station na kinatatayuan ko, sa ngayon ay 85 pesos ang kada litro ng diesel, pero kung matuloy nga itong 6 hanggang 7 pesos sa susunod na linggo, ay baka umabot na ito ng 92 pesos per liter. Pero Cheryl, ang sabi ng DOE ay ito ay nakabase doon sa first 4 trading days. So Monday to Thursday, may hinihintay pa tayong trading day ngayong araw na ito at posibleng mas mataas pa raw dito yung maging actual increase sa susunod na linggo dahil nakita nilang pattern ay araw-araw pataas ng pataas yung presyo ng krudo sa international market. Cheryl. Gaano pa ba katagal maaaring maranasan ng mga motorista itong ang sunod-sunod na oil price hike? Cheryl, sa ngayon parang wala pang kasiguraduhan kung hanggang saan ang itataas ng presyo ng langis o hanggang kailan natin ito mararanasan. Ano? Kasi itong lahat ng ito ay nakabase sa kung ano nangyayari ngayon sa Middle East. So ayon sa ating mga sources, sa ngayon parang meron pa ring blockade dyan sa Strait of Hormuz. So yung mga barkong may lamang langis galing sa Middle East, particular na yung diesel, ay hindi makapunta dito sa Asian markets katulad dito sa atin. So medyo restricted yung supply kaya ang tendency ng global market ay itaas yung kanilang presyo. So hanggang kailan ito ay depende kung kailan magkakaayos itong US at ang Iran. Cheryl. May mga hakbang ba ang pamahalaan para nga mabawasan yung epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo? Cheryl, sa ngayon, ang sinasabi ng Department of Transportation, parang it's still on the table. Yung under consideration pa rin, yung piso o 2 pisong dagdag singil sa pasahe sa jeepney, yung minimum fare natin itataas. Pero parang medyo malamig ang DOTR at ang LTFRB dito. So sa ngayon, ang isa pa sa mga options na tinitingnan nila ay yung fuel discounts natin na 10 pesos per liter ay baka raw itaas ng 15 pesos per liter na. At saka yung 150 liters a week na limit ng bawat chuper na nagpapakarga ng kanilang diesel, baka raw madagdagan yan. So kung magkano yan, pinag-aaralan pa rin sa ngayon. At saka sa ngayon, Cheryl, as we all know, Cheryl, ang mga nakaka-avail itong discounts ito ay puro mga jeepney at mga UV Express. So pinag-aaralan din ng DOTR kung pwedeng kasali na rin yung ibang modes of public transportation natin katulad ng mga bus or ng mga minibus at yung mga motorcycle taxi or TNVS. Pinag-aaralan pa lahat ng yan. At saka sa ngayon din, Cheryl, para din makatulong dun sa mga nag-modernize na ng kanilang fleet, magkakaroon ng moratorium o pagtigil muna doon sa pagbabayad ng interest payments para doon sa mga niloan nila ng mga sasakyan. So at least makakagaan daw ito doon sa finances ng ating mga tsuper ngayon na naghihirap na nga dahil dito sa pagtataas ng presyo ng langis. Sherry. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Binaha ang ilang lugar sa bansa dahil sa malakas na ulan. Sa Maynila, umabot hanggang gutter ang baha sa tapat ng Philippine General Hospital sa Taft Avenue kagabi. Ganyan din ang naging sitwasyon sa Espanya Boulevard. Sa Hamtik, Antique naman, madilim pa kanina nang magsimulang tumaas ang tubig baha. Nag-ikot na ang mga rescuer ng lokal na pamahalaan para sa mga stranded na residente. Nagmamadali namang lumikas ang mga guro at estudyante ng isang paaralan sa Maasim, Sarangani kahapon. Umapaw kasi ang Siguel River. Napakalakas pa ng agos ng tubig na umabot na sa mga komunidad. Sa bayan ng Glan, nakunan pa ang pagguho ng lupa, pati ng ilang mga bahay na nakatirik dito matapos tumaas at rumagasa ang tubig sa kanilang ilog. Tuloy-tuloy ding inanod ng tubig ang naturang mga bahay. Sa ngayon, wala pa namang naiulat ng casualties sa pinakahuling mga insidente ng pagbaha. Itinaas na ang signal number 2 sa ilang lugar sa norte dahil sa bagyong Quiapo. Para sa update, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla. Magandang hapon sa iyo, magandang tanghali, Charmaine. Yes po, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali din po sa inyo, maging sa ating mga tipakinig.
Ano na ang update dito sa bagyong Quiapo? Yes po, no? So si Bagyong Quiapo ay bahagya pang lumakas at papalapit na nga yan dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Huli nga yung namataas na lang 135 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. At si Tropical Storm Quiapo nga may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 75 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot hanggang 90 kilometers per hour. Patuloy pa rin yung kumikilos pakanluran o westward sa bilis na 30 kilometers per hour. At base sa nakikita natin na senaryo, ay maaari na nga yung closest approach na nga dito sa may northeastern portion ng Cagayan. Posible nga yan within today hanggang mamayang hapon. At ina-expect natin na posibleng magkaroon ng close approach o landfall uliyan dito sa may part ng Babuyan Islands ngayong hapon hanggang mamayang gabi. At paglampas nga ng Babuyan Islands, posible pang mas lumakas yan, maaaring umabot ng severe tropical storm category bago makalabas ng ating PAR bukas naman ng umaga. At habang binabaybay nga nito ang West Philippine Sea, maaari pang mas lumakas yan at umabot ng typhoon category bago maglandfall dito sa may parte ng China. At itinaas na ang ilang tropical cyclone wind signals saan mga lugar ito? Yes po, sa kasalukuyan, nakataas ang wind signal number 2 sa Batanes, northern portion ng Cagayan, including Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman dito sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, iba pang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, iba pang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern at central portions ng Aurora. Kanina ay sabi mong posibleng maglandfall ulit sa Babuyan Islands. Saan yung unang landfall, Charmaine? Posible po siyang ulit mag-close approach or possible landfall yung nakikita po natin. So, close approach po dito sa may northeastern part ng Cagayan and much higher chances of possibility ng landfall sa may Babuyan Islands. At okay, sabi mo after lumagpas ito sa may Babuyan Islands, nandoon yung chance na mas lumakas pa ito into a severe tropical storm. So, Yes po ma'am, tama kayo. so mas makikita ba nating mas maraming lugar pa ang pagtataasan nyo ng tropical cyclone wind signals? Sa nakikita po natin, dahil mabilis lang po yung track nito, more likely more on northern Luzon pa. So yung mga areas na ang posibleng changes siguro ay magtaas ng wind signal number 2 sa iba pang areas dito sa extreme northern Luzon. Paano pa rin makakaapekto ang bagyong Quiapo sa ating habagat? Yes, po sa nakikita po natin, papalabas na bukas itong si Bagyong Quiapo, pero yung habagat, especially yung mga significant rainfall po ay magtatagal pa po yan sa next 2 days. So expect pa po natin na magiging maulan, especially sa malaking bahagi ng northern Luzon, maging sa may western section ng southern Luzon at Visayas. Pagsapit po ng bukas ng tanghali hanggang sa linggo ng tanghali, dito na lang yan sa may Occidental Mindoro at Bataan. Ngunit huwag po tayo magpapakampante dahil patuloy pa rin naman po yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, especially nga by weekends kahit na makalabas na nga itong bagyo po natin. Gaano karaming ulan ang idudulot nitong habagat sa maraming lugar sa atin? Kasi iba-iba na yung mga naiulat nating nauna ay talagang matinding pagbaha at pagragasa ng mga ilog ang kanilang nararanasan. Yes po, narinig ko nga po yung report nyo, no, dito sa may area ng Mindanao. Malakas po yung, or malaki yung naging impact nitong habagat po natin. So far po sa nakikita natin, papabawas na yung mga pag-ulan na dadalhin ng habagat dito sa Mindanao. Aakyat po yan ngayon dito sa may Southern Luzon and Visayas. So expect po natin today, malalakas yung mga pag-ulan na aabot ng 50 to 100 millimeters dito sa may parts ng Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. And then yung ulan naman po na dala nitong si Bagyong Quiapo ay more on dito sa pinakamalakas sa may Ilocos Norte, Apayan, Cagayan at Batanes. Aabot po yan ng 100 to 200 millimeters. And the rest of northern Luzon, expect po na 50 to 100 millimeters.
Ang idinadasal ng marami nating mga kababayan, bumuhos talaga yung malakas na ulan sa may bahagi ng Angat Dam. Kamusta ang monitoring nyo? Nakakatulong ba? Nauulanan ba ang Angat Dam? So nakikita po natin, no, dahil ang significant rainfall po natin nasa Northern Luzon, malayo-layo po yan sa may Angat Dam. May mga pag-ulan pa rin naman po, though hindi natin nakikita na sobrang malaki yung itutulong nito sa pagtaas ng tubig sa Angat Dam. May iba pa ba tayong sama ng panahon na binabantayan na sumusunod dito, nakabuntot sa Bagyong Quiapo? Yes po, no, bale sa forecast po ng ating tropical cyclone threat potential, meron na naman isang posibleng mamuo na low pressure area sa labas ng PAR at posibleng pumasok po yan pagsapit ng this week up until first week ng August. Though sa ngayon ay naka-low chance pa rin ito na maging bagyo. Ngunit ngayon pa man ay patuloy pa rin tayong mantabay sa pag-asa hinggil nga sa mga magiging epekto nito sa ating bansa. Hanggang weekend or hanggang linggo magiging maulan. So improved weather condition na tayo pagsapit ng Lunes para sa gagawing SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? Yes po, tama po kayo. Pero dahil patuloy pa rin po yung habag at expect pa rin po na medyo makulimlim yung ating kalangitan, pero yung mga pag-ulan bawas na po. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla. Susunod, US President Donald Trump magpapataw na naman ng taripa sa ilang mga bansa kasama ang Pilipinas. At 3 araw bago ang kanyang State of the Nation address, Pangulong Bongbong Marcos, puno pa rin daw ang schedule. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Pinatawan ng Amerika ng panibagong taripa ang mga produktong galing sa Pilipinas. Ayon sa Office of the United States Trade Representative, inaprubahan ni US President Donald Trump ang dagdag na 12.5% tariff sa Philippine exports. Kasunod ito ng ginawa nilang investigasyon sa mga bansang hindi umano ipinagbawal ang pag-angkat ng mga produktong mula sa forced labor o sapilitang pagtatrabaho. Bukod sa Pilipinas, pinatawan din ng naturang taripa ang China, Japan at South Korea. Binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Pasado alas 6 ng umaga kanina nang tirahin ng water cannon ang BRP Cape San Agustin na barko ng Philippine Coast Guard. Bago ito, 6 na CCG vessels daw ang bumuntot sa ating barko. Bandang alas 7:30 naman nang bombahin ng tubig ng barko ng China ang BRP Datu Panduhinog ng BFAR. Pinatay pa raw ng CCG vessels ang automatic identification system nito, isang paglabag sa international navigation rules. Mag-aalas 8 nang sunod-sunod ng tirahin ng water cannon ang BRP Datu Paduhinog. Pati ang BRP Datu Kabaylo, hindi rin nila pinatawad. Sa kabila nito, ligtas ang mga Pilipinong crew at naituloy ang pagdadala ng langis sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Kahapon, ng water cannon na rin ang China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Umaga kahapon, nilapitan at niradyohan ng Chinese Coast Guard ang BFP Datu Dumangsil ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na patungong Bajo de Masinloc para sa resupply mission. Tumiretso pa rin ang BFAR vessel, kaya ang barko ng China tumira ng water cannon na tumagal ng 2 minuto. Hindi naman ito direktang itinutok sa barko ng BFAR, kaya walang nasaktan. Kasama ang Philippine Coast Guard, natuloy rin ang BFP Datu Dumangsil sa pamamahagi ng langis at pagkain sa mga Pilipinong mangingisda. Nagpadala rin ng aircraft ang PCG para umalalay. Niradyohan din ito ng China.
pero nagpatuloy sa monitoring ang PCG aircraft at namataan ang 3 CCG vessels, 2 maritime militia boats at isang Chinese Navy ship. Sa isang Facebook post, iginiit ng Chinese Embassy na iligal na pinasok ng Pilipinas ang teritoryo daw nila na tinatawag nilang Wangyan daw. Naglabas pa sila ng video pero hindi pinakita ang pambobomba ng tubig. I was not even supposed to respond to this kind of harassment of the Chinese Coast Guard, but they decided to post it in social media. But despite of this kind of harassment of the China Coast Guard, the entire B4 and Coast Guard vessels still proceeded to our mission. Nangyari ito ilang araw lang matapos pagpapaluin ng Chinese Coast Guard ang ilang Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Chinese Ambassador Jing Quan, sinira ng Pilipinas ang umano'y provisional understanding na binuo raw noong 2024 para maiwasan ang tensyon sa teritoryo, kasunod ng issue sa pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Okay, we all agree to the resupply, agreement. But we found they're doing something new. That they send boats and people to challenge us, ask us leave, to provoke or something. Then something happened. So that's the whole story. Sa pulong naman sa kanyang Swedish counterpart na si Paul Johnson, giniit ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na wala siyang alam sa sinasabi ni Quan. I believe there was an agreement to embargo the contents of the conversation, but the Chinese ambassador was the first one to violate that embargo by having that ambush interview right after the talk. Sa exclusive interview sa long take ng One News, naniniwala ang kalihim na sinadya ng China Coast Guard ang insidente sa Ayungin. Hindi raw ito isolated at maaaring strategy rin ng Beijing. Sa gitna ng pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi ng Taiwan ang Batanes. Pati na ang paglalabas ng AI-generated video na pinakikitang unggoy ang mga Pinoy. The Chinese don't do things at random. There is a grand opera, a grand script. Grand play, everybody has a script. So this is part of it. It could also be that Xi Jinping, to solidify his hold as the only sole leader, aka dictator of China, has some issues because of the natural calamities, the economy, and he would like, perhaps, to firm up his legitimacy and creating the scenario where China is under siege. Una nang nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Chinese ambassador. Nadinig siya ng ambassador ng China, nadinig din ang Pangulo ng ambassador ng China. So with that, sana magkaroon ng mas magandang resulta. Mga kapatid, Mobile Journal, Jas Paredes po hatid ang Mukha ng Balita. Sa wika ng ating bayani, only he who, from whatever position he occupies, whether high or low, strives for the greatest good possible for his fellow man, possesses true patriotism. Alam po natin sa ating puso kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang mas mahalaga at mas makakabuti sa sarili, sa pamilya at sa ating bayan. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matakot, huwag tayong titiklop, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino.
Ang inyo pong napanood ay isa pang bahagi ng nakaraang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Noong nakaraang taon, isa sa pinakatumatak na mensahe ng Pangulo ang pangakong labanan ang korupsyon, lalo na sa mga maaanomalyang flood control projects. Sa Lunes, muling haharap sa sambayanan si PBBM. Ano kaya ang mga magiging pangunahing mensahe ng Pangulo at paano natin susukatin kung gaano karami sa mga pangako noong nakaraang SONA ang tunay na naipatupad? Para talakayan yan, kasama natin live dito po sa studio ang aming resident political pundit, Ronald Llamas. Magandang tanghali, Sir Ronald. Thank you for joining us kahit matraffic. Biyernes. Magandang tanghali rin, Cheryl. Happy weekend. Happy weekend. Pero ito muna, pag-usapan natin, bago natin pag-usapan yung darating na Lunes, yung mga gustong marinig or posibleng maasahan natin sa mga sasabihin. Balikan muna natin yung mga ipinangako niya nitong nakalipas nung huling SONA niya. Unahin ko yung food security. Nandoon pa rin yung usaping 20 pesos. May nangyari ba? At least nadikit man lang ba? Parang hindi. No? Parang hindi. Lalo na itong parating na 2 buwan. Harvest time ito eh. Mukhang tataas na naman ang presyo ng bilihin dahil dun sa mga farm inputs na ginamit nung sila ay nagtanim several months ago. So makakadagdag ito dun sa already mataas na inflation natin na around 7%. No? Ang layo mula dun sa 2% inflation natin several months back. So tingin ko, sisingilin siya rito ng mga mamamayan. Hindi lang yung 20 pesos eh. Kung hindi yung food inflation. Ayun. Overall, sa agrikultura din po natin, may nakita ba tayong paglago? Well, yung isa pa rin nagdadrag sa ating economy ay yung agriculture. Dahil yung ating target growth rates mukhang hindi maaabot eh. Nagsimula tayo sa 7, naging 6, naging 5, ngayon ay naging 4. Pero yung last quarter natin ay less than 3. At isang susi na problema dyan ay yung agrikultura. Nakaka-drag down dito sa ating ekonomiya, maliban pa sa ibang mga factors. Iba pang basics, power. Makita natin na mga nagte-trending, mga nagre-reklamo sa mahal ng kuryente dito sa ating bansa. At aminin naman natin yan, matagal nang isa tayo sa mga bansang may pinakamahal na presyo ng kuryente. Pero may nagawa ba ang pamahalaang ito? Tayo lang kasi yata ang bansa na walang subsidy sa kuryente. Kaya after Singapore, tayo talaga ang pinakamataas dito sa rehiyon. Problema yan dahil may parating tayong malaking proyekto, yung Pax Silica, na gagawa ng mga chips para sa mga artificial intelligence in the future. Kailangan dyan ng maraming kuryente. Electricity at energy ay kinakailangan para ma-subsidize yung game changer na negosyo na yan, yung Pax Silica. Isa rin tumataas ay tubig. So lahat ng mga utilities ay tumataas. At yan yung dama ng lahat ng tao. Pero hindi lang yan, mukhang sa rehiyon, tayo yung pinakamataas ang inflation at this point. Halimbawa, dito sa langis, yes, buong mundo, tumaas naman ang presyo ng langis, pero dito sa rehiyon, tayo ang pinakamataas. Ibig sabihin, may mga internal at saka external problems tayo pagdating dyan. Dahil naka 95-98% yata ng ating source ng langis dun sa Middle East lang nanggagaling. No? At saka meron pa tayong mga problema sa oil deregulation law natin na baka kinakailangang i-review. No? Yun naman ay internal. So maraming problema sa usapin ng enerhiya, ng langis, ng inflation. Pero pati sa unemployment 5.6 yata tayo ngayon. Tayo yata yung highest din sa rehiyon. No? So tapos yung dollar, yung presyo ng dollar ngayon, record high. No? 61.75, no? So, lahat ng factors na yan makaka-apekto dito sa SONA ng ating presidente sa Lunes. Ano ang overall assessment nyo? Kasi doon sa mga sinabi mo lahat, parang... Ang problema ng ating presidente, ng ating gobyerno, parang nagsabay-sabay itong mga problemang ito. Di ba? Itong galit ng tao dito sa massive corruption scandal na parang
yung promisa niya na maraming makukulong, maraming mapaparusahan, halimbawa dun sa mga 15 major contractors na allegedly involved dito sa corruption, ay 0.5 pa lang yun na nakukulong, yung kalahati ng diskaya. So meron kang 14.5 na hindi mo alam kung mapaparusahan. Dun sa 67 at least congressmen na involved daw dito sa corruption na ito, ni isa wala ka pang nakakasuhan, no? So sisingilin siya rito dahil ito yung defining moment niya dun sa previous SONA. Mahiya naman kayo. So sisingilin siya, sino yung mga nahiya? Sino yung mga napahiya? Nasa na ito? Kaya ano ang... Okay, yun nga yung pinaka sana makakapagbalanse. Kasi hirap nga tayo dun sa basic needs. Hindi lamang internal may external factors. Pero itong pagdating sa flood control, ito talaga yung masasabi natin talaga, di ba, na yun yung pinakatumatak. Yes. Yun din, hindi lamang nung mga nandoon sa plenaryo ang tumayo, pero parang nagkaroon ng hope. Naging hopeful ang mga tao na may pag-asa, may mangyayari. Pero naiinip. At ito nga susunod na SONA, ano dapat sana ang ibalik ng Pangulo? Pero sa Lunes na yun Ano po? Sa Lunes na. Parang may mangyayari pa kaya ng Sabado or Linggo na pwede pang balanse or sagot doon sa una niyang flood control projects scandal na sinabi? Duda ako, Cheryl, dahil practically 2 araw na lang. At itong SONA na ito, possibly yung pinakamahalagang SONA niya. Dahil ito ay yung first SONA after nung kanyang defining Mahiya Naman Kayo SONA last year. Ito rin yung second to the last SONA. Yes. Kaya dito makikita, depende sa kanyang sasabihin at ipopromisa again kung siya ay magiging lame duck president in the next 2 years. No? Nangyari ito sa gitna ng isang impeachment trial. Nangyari ito sa gitna ng economic crisis na lalong malaki yung impact dahil sa Iran war. Nangyari ito sa gitna nitong unprecedented corruption scandal at increased aggression ng isang superpower sa ating sariling teritoryo. So marami nagsabay-sabay dito So kinakailangan talaga mag-level up ng presidente at saka ng gobyerno. Pero parang kinakapos. Lalo na dito sa anti-corruption, lalo na dito sa ekonomiya. No? Siguro dun sa invasion sa ating teritoryo, medyo umaangat siya. Dito kinakailangan ng reset Sabi niya 2 days ago, pwedeng magkaroon tayo ng reset sa relasyon sa China. Pero mas ang unang kinakailangang reset ay yung internal, yung sa ating loob ng bansa, sa ekonomiya, sa anti-corruption, sa management, sa governance. No? Yan yung mga una na kinakailangan ng reset. At duda ako kung sa Lunes, in 2 days, ay meron siyang mako-consolidate na reset para sa ating pamamahala. No? So kung duda kayo at ito nga yung nakikita niyong assessment, anong aasahan natin kaya sa Lunes, sa SONA ng Pangulo? Saan siya magfo-focus kung kinapos sa lahat ng aspeto? Kasi although ang sinasabi naman natin sa SONA ay ito'y pagre-report ng talagang nangyari sa bayan. Hindi ito naman yung parang kailangan may pasabog ka palagi or ano yung, sinasabi rin dito yung plano, diba? Pero sa bawat SONA, okay, sinabi mo yung plano mo or gusto mong mangyari, dapat yung susunod, ano yung resulta nung una mong sinabi sa naunang SONA, ano ang aasahan natin? Yes and no. Halimbawa, nagre-report ka, pero dapat defining din yan. Katulad nung 2 SONAs ago, yung anti-pogos. Di ba? Yun ang nag-define ng kanyang SONA. Nitong nakaraang SONA, yung Mahiya Naman Kayo, itong anti-corruption, na mismo after niyan, pinangalanan niya yung mga malalaking contractors na almost untouchable. Di ba? Pero ngayon, ang siguro, ang kanyang i-emphasize, yung pagiging upper middle income country natin. Pero mas kanya functional enhancement.
Ibig sabihin, yung forma ang naayos, pero yung substance, 52% pa rin ng mga mamamayan ang tingin sa kanilang sarili, mahihirap. Yung self-rated poverty. At sabi ko nga kanina, ito yung mga problema sa inflation, sa employment, sa growth, no? Sa mga mahalagang sikmura issues ng tao. So sasabihin nila, yes, naging upper middle income tayo, matagal na nating hinahabol yan. Naunahan na tayo ng Indonesia at saka in a way Vietnam. So positibo yan, pero yung laman, dun baka nga magalit pa yung iba. Upper middle income? Anong epekto niyan sa aming sikmura? Anong epekto niyan sa aming pagbili ng gamot? Pagpunta sa ospital, no, sa aming pang-araw-araw na agahan. Doon nila susukatin yan eh. No? Kaya medyo tingin ko very problematic itong sonang ito dahil wala masyadong dramatic na pagbabago siyang ire-report doon since last year. Tapos ito nga biglang nagkasunod-sunod, ito magsusunod-sunod yung pagtaas na naman ng ating petrolyo. So pero ito, yung uplift program na sinasabi, kailan lamang ay nilunsad nila yung 2,000 for 6 months, ano? For the yung 3.5, yung sa mga 4-piece, one time 2,000 lang yun eh. Pero the rest, I think around 4 million, 2.5 plus 1, 4 million, ay hanggang end of the year. 2 months, ay 2,000 and 2,000. Yun, pwede bang tingin nyo ay pwedeng posibleng isa ito sa lamanin o iyabang ng Pangulo? Well, Pagtaas sweldo, di ba? Well, yung sabi. idadagdag niya yan dun sa report card niya na naging upper middle income tayo. Dadagdag niya yung mga ayuda. Pero alam mo naman ang nature ng ayuda. Nakakatulong niya ng kaunti sa pump priming, nakakatulong niya ng kaunti sa pagbawas ng iyong kahirapan, pero hindi yan sustainable eh. Ayuda yan eh. No? Ang kailangan mo, yung fundamentals eh. Inflation, employment, sahod. Nagtaas ka ng 65 pesos na staggered. No? Bahagi niya next year pa eh. Bahagi ngayon. Parang hindi siya makahabol sa inflation. Ito kasi yung first time na nagtaas ng minimum wage since 1989. Ang tagal, di ba? So, ihahabol mo yan sa inflation. Kaya duda ako kung mararamdaman niya ng mga tao dahil staggered pa nga eh. No? Kalahati, mahigit sa pa eh. Next January pa eh. Hopefully. So, ayun, yun yung dilema ng gobyerno. Maliit yung kanyang fiscal space eh. Malaki yung deficit. So, yung ayuda ay hindi pwedeng permanente, tuloy-tuloy. Lalo na meron kang economic crisis. Tumaas na naman ng 11 pesos eh, ang diesel. No? So, at patuloy pa yan tataas. Next week, may nakamba ulit. Oo. So, medyo masakit. At yung sakit na yan, baka mapunta sa galit. At yung galit na yan ay pwedeng i-weaponize ng ibang mga puwersa na anti-government. 3 years ago, sinabi ko dito sa istasyon nyo na itong labanan between the Dutertes and the Marcos is an existential battle. Yung very existence ng Marcos at saka ng Duterte nakataya rito. Yan ay makikita natin ngayon, this year. No? May impeachment, may ICC, pero at the same time, ay negative yung approval rating ng gobyerno at itong napakaraming problema. So, kaya nga sinasabi ko, more than any other SONA, baka ito yung pinakamahalaga. At baka kapusin yung gobyerno rito dahil nga itong dami ng krisis na ito, itong dami ng problema na ito, nagkasabay-sabay, parang hindi nakikita kung paano tayo aangat dyan. No? Paano babawi? Kasi, di ba, sabi mo nga, walang masyadong maire-report na mga na-achieve the past year. Siyempre, minsan babawi ka doon sa maipapangako mo pa sa susunod naman na taon, sa darating na taon, or the next 2 years na natitira niya. Kaya pa ba, pwede pa ba magkaroon ng impact o maramdaman ng taong bayan itong mga ipinangako at hindi pwedeng mawala din siguro sa SONA yung flood control scandal or corruption in general. Kasi hihintayin niya ng taong bayan. Correct. Halimbawa, itong pinag-usapan natin
ng mga contractors, itong pinag-usapan natin ng mga politiko, itong pinag-usapan natin na tao sa gobyerno. Isa lang nga yung cabinet secretary na nakasuhan at nakulong naging state witness pa. So sino pa yung mga susunod? Kung hindi niya magagawa yan in the next 2 days, dapat magawa niya yan a week after ng kanyang SONA. I'm sure ipopromisa na naman niya yan. No? Pero wala nang pasensya ang tao. Yes. Dahil last November, last December, marami daw makukulong at makakasuhan. Hindi nawala. Last March, last May, at a week ago, nabanggit na naman yan, medyo nawawala na ng pasensya yung tao. At papunta ka sa isang defining election, 2028, no, na yung kalaban mo, for now, ang lamang at pinakamataas. So, delikado. Yung iyong, not only yung political future mo, kundi yung political present. Pinag-uusapan natin ang korupsyon. Ito lamang, basahin ko lamang, Sir Ronald, kapapasok lamang po na balita mga kapatid, naghain na ang Office of the Ombudsman ng complaint for preliminary investigation laban kina former House Speaker Romualdez at former Congressman Zaldico para sa plunder, direct and indirect bribery, graft at money laundering kaugnay ng flood control scandal. Yan, magiging naman yan. Parang narinig tayo. Oo. Sabi ko Eto, sa'yo, maabot naghahabol. natin to. Naghahabol, di ba? Last 2 minutes practically, di ba? Yes, Last 2 yes, minutes. yes. Last 2 days. Oo. Magkakaroon pa ba yan ng impact? Well, yes. Dahil matagal na yata yung hinihintay ng tao. Pero hindi yan sapat Di Na ba? paghahain ng ano? Oo. PI, preliminary investigation. Well, yan na yung last stage papunta ng Sandigan Bayan. Pagkakaso. Oo. Kung yan ay plunder, kung yan ay malversation with falsification of the public documents, then magiging non-bailable yan. No? So, pero in terms of imagery, parang naihabol. No? Naihabol yung pinurmisa nila last year. No? Whether it will have maximum impact, I doubt it. Pero kahit papano, meron siyang impact. Sana madagdagan pa. Nasa na yung mga contractors na 14.5 ay wala pang kaso o wala pang nakukulong. Isang diskaya pa lang yung babae pa lang. So anong, yung hintayin natin, baka marinig tayo uli. Oo, ano pa lang, alauna pa lang. Mag-aalauna pa lang ng hapon, marami pang pwedeng mangyari. Though limited over the weekend. Wala ka na masyadong magagawa over the weekend, diba? Si Rex Gatchalian, maraming promisa. At kahit papano, may impact yon, no? Pero hindi ganun kalaki ang impact niya dun sa growth rate. No? Ang mahalaga sa growth rate, government spending. No? Government spending na hindi tainted by corruption. Yan yung dilema ng gobyerno Ay, bumabagal ang government spending dahil kinakabahan yung mga government officers. Baka makasuhan sila. Pero at the same time, hindi po pwedeng mabilisin ng meron pa ring high degree of corruption. Hindi ko sinasabing mawawala ang corruption overnight. Pero dapat dramatically mapababa yan. At kailangan niyang pirmahan para makatulong dun sa ekonomiya. Dahil dalawa naman ang pinanggagalingan ng ating ekonomiya. Remittances at saka government spending. Kung yung government spending babagal, tatamaan yung already mabagal mo na growth rate. Last quarter, ilan ba siya? 2.8%? Ang layo, no? Ang layo dun sa dati nating 7%. No? Ang impeachment, tingin nyo babanggitin sa SONA? Ay duda ako. Paano i-maintain nila na yan ay separate branch of government at hindi sila makikialam dyan. No? Pero alam naman na lahat na hindi nakatira sa kuweba, ay may role dyan ang executive. Pero duda ako kung babanggitin or i-emphasize na yan sa kanyang SONA. May maintain niya yung distance. No? At saka nandoon din siguro yung pagbabalanse na kung gaano din yung puwersa, hindi mo maikakaila kung gaano pa rin kalakas ang mga Duterte. So, babalansehin mo yung bugso ng damdamin. Yes. Tingin ko you try to win both. Mas ang mahalaga dyan ay may susulpot ba na third pole, na leader na neither Duterte nor Marcos na lalaban sa 2028. Paano? Sa ngayon kasi mataas si Sara dahil sinusukat siya sa gobyerno na negative yung approval rating. Of course, tataas ka. Sinusukat ka dahil wala pang ibang
nagsasabi na tatakbo sila. Kung may magsabi na yan na competitive, compelling, at hindi Marcos, then I'm almost sure magsisimulang bumaba si Sara. Hindi ko sure, pero may lalabas na survey over the weekend na medyo na-cover na yung 1 week ng impeachment. At sabi nila, nagsisimula nang magkaroon ng impact. Bumababa si Sara. Dahil most surveys kasi before the impeachment no? At medyo mataas pa si Sara. So, we have to see itong survey firm na ito, ano yung resulta at ano yung laman ng kanilang survey. Pero indicatively, ang balita ko, dahil na-cover na yung first week, nagsisimula nang bumaba si Sara. Lalo na kung makikita natin yung napaka-defining na pagbubukas ng kanyang bank accounts na pinagpasyahan last Monday. Which will happen on Wednesday. Wala po tayong impeachment trial ng Monday and Tuesday. Wednesday na po yan. Panghuli, Sir Ronald, okay, last 2 years of President Marcos Jr., tingin nyo kakayanin pa ng huling 2 taon na mag-iwan ng impact? Kasi ito yung sinasabing maibabalik ang tiwala ng taong bayan o mapapatunayan nila na may nagawa ang isang Marcos. Well, una, itong impeachment. No? Mangyayari yan in the next few months. Okay. No? Kalawa, itong anti-corruption. Defining again yan sa gobyerno. Hanggang saan ba yung kanilang kakasuhan at ikukulong. At ikatlo, yung ekonomiya. Ito yung tingin kong weakness ng gobyerno. Because of internal and external factors. Nagkasabay-sabay Nagkasabay-sabay. Hindi naman nila kayang dramatically tanggalin talaga ang corruption at ilagay yung ninanakaw dito sa deficit natin. At hindi na ganun kadaling umutang ngayon. Dahil nga, merong gera Kung meron mang magpapautang, mataas ang interest rates niyan. Dahil for the past 10 years, utang ang nagpa-pump prime sa economy. Nung panahon ni Digong, mahigit doble yung in-increase ng national debt from 5.8 trillion to 13 trillion. Ngayon ay 17 or 18 trillion na. So, duda ako kung yan ay madadagdagan pa dahil nga sa global situation. No? So, saan ka kukuha? Paubos na yung iyong official development dahil upper middle income ka na. Ibig sabihin ng upper middle income, mababawasan na yung iyong ODA. Sabi naman nila may transition Pero anong gagamitin mong pamuno doon sa mawawala kung economic slowdown ka? Tapos historic high yung budget proposal, no? Historic high. Hindi magandang kombinasyon yan. Mababa ang iyong growth rate, malaki ang deficit mo, tapos ang taas ng iyong target na budget. Balansehin. Mahirap yan dahil wala kang pagkukuha. Saan mo kukunin yan? Saan mo kukunin? No? Kaya very challenging for this administration, itong lahat ng nangyayari. At magiging mas challenging kung ganito ang iiwanan ng administrasyong ito doon sa susunod na mamumuno ng bansa. So the more na kailangan makapili ng talagang may kakayanan na at may malasakit at tunay na pagmamahal sa bansa natin ang susunod na magiging ayoko leader. sanang magbuhat ng sariling bangko. Pero nung iniwan namin yung gobyerno ni Aquino, sa susunod na gobyerno, may 1 trillion na savings. At merong 6% na sustained growth rate. No? Maganda yung economic indicators nun. Although, nung lumipat yung gobyerno, mula Digong at saka kay BBM, walang savings. No? At saka maraming problema. At ngayon nga, makikita natin yung sinasabi mo sa susunod na gobyerno. Well, kapusta po tayo sa oras at tumutok po kayo mga kapatid dito sa susunod na SONA ni PBBM on Monday. Salamat for making time ang ating political pundit, Ronald Llamas. Thank you, Sir Ronald. Anytime, Cheryl. Samantala, sa Pampanga, nag-ikot si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Magbabalita si Maricel Halili. Mase, ano ang agenda dyan ng Pangulo?
Nako, Cheryl, inikot ni Pangulong Bongbong Marcos yung iba't ibang places dito sa Pampanga para i-check yung mga isinasagawang proyekto just days before his 5th State of the Nation address. So this morning, inuna niyang puntahan yung food complex dyan sa Maylubaw, Pampanga para yung mga post-harvest facility wherein dyan ginigiling, pinapatuyo yung mga bigas para mas magiging maganda yung storage ng mga bigas and to ensure yung food security para sa mga kababayan natin. Then nagpunta siya dyan sa may Converge Center kung saan ipinakita naman yung mga new technologies doon sa facility. And pangatlo nga, ito yung kinover natin. Binisita niya itong Jose Linga General Hospital Children's Medical Center. Isa ito doon sa mga ipinangako ni PBBM sa kanyang unang SONA noong 2022. Sinabi kasi noon ni Pangulong Marcos na ang target ay paigtingin yung healthcare system dito sa ating bansa. At isa doon sa mga paraan para mangyari yan ay magkaroon ng regional na multi-specialty hospitals. Kagaya nung nakikita natin dyan sa may East Avenue na magkakadikit yung mga specialty hospitals. Ganun din yung gusto niyang mangyari dun sa iba't ibang mga probinsya, rehiyon dito sa ating bansa. At itong ipinakita sa atin dito sa may Clark, Pampanga, yan yung phase 1 dahil natapos na itong Children's Medical Center na bahagi niya ang specialty hospitals na gustong maitayo. Kanina, doon sa pag-check natin dito sa medical center, meron siyang 120 bed capacity, pero ang magiging fully operational siya sa August, first week ng August. Pero yung ibang mga pasyente na mga bata, particularly yung mga nakakaranas ng cancer na naroroon sa ospital ng Lubao, yung iba sa kanila inilipat na dito sa may Clark para nga matugunan na yung kanilang mga pangangailangan. Pero ang sabi nga sa atin kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon, phase 1 pa lamang ito, hoping na sana pati yung mga kidney centers at iba pang bahagi matapos hanggang 2028. Pero itong kasing ganito daw klase ng programa, pwedeng magdire-diretso pa ito even after the administration of President Marcos. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang One Balita, Pilipinas. Mula umpisa hanggang dulo ng kalamidad, mapa Luzon, Visayas at Mindanao at mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Ganyan tumulong ang Alagang Kapatid Foundation na nagdiriwang ng kanilang Crystal Anniversary o 15 taon sa serbisyo. Isinagawa ang selebrasyon sa pamamagitan ng isang exhibit, tampok ang Eco Nanay Warriors na nagtatahi ng fashionable clothing items gamit ang recycled clothes. Present sa selebrasyon ng aming mga bossing sa Media Quest at TV5, kabilang na si TV5 President and CEO Guido Zabaliero at Media Quest President Ricky Vargas. Nagpasalamat naman ang Alagang Kapatid Foundation sa MVP Group of Companies at mga kinatawan na present at nagbigay pa ng mga donasyon. Nagkikita-kita tayo kung saan merong kalamidad, pero nagkikita rin tayo kung kailan bumabangon na sila. And I think that's what's more important to us na na-realize namin, hindi pwedeng habang krisis lang, kailangan hanggang sa kanilang pagbangon. Happy Friday! Balik sa'yo, Cheryl. Happy Friday sa'yo, MJ! At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim, kami ang inyong kapatid sa public service, 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.